Alright mga boss, ang titignan natin sa video na to, ang Xpander GLS Automatic Transmission. Pag-uusapan natin kung ano ba ang merong specs at features nito, magkano ba ang kanyang SRP, at magkano ba ang down payment niya ngayong buwan at monthly amortization. Kaya tara, samahan niyo ako. Ngayon, pumunta tayo dito sa facade or sa ating unahan ng Xpander GLS Automatic Transmission. I mean GLS pala. Una, dito tayo sa DRL niya. Mga boss, naka-LED na to, yung DRL niya. Ito, kapag binuksan nyo to, binuksan nyo yung engine ng Xpander natin, is automatic, bubukas na yan. For safety features din, lalo pag sa gabi. Tapos, dito naman sa kanyang headlights, naka-LED na to. And meron din tayo ritong fog light sa baba. Equipped din si Xpander GLS ng dynamic shield design ni Mitsubishi. So makikita nyo, bukod sa bruskong tignan, yung Xpander GLS natin is very futuristic din, mga boss. Siyempre, meron din tayo ritong honeycomb mesh. Okay, ito yung front grille natin. So makikita nyo honeycomb mesh for exhaust yan ng engine natin para makahinga mabuti yung engine natin. And syempre, ang Xpander GLS din is equipped yan ng green laminated windshield. Yung benefit naman yan is nalalesen yung pagpasok ng mga noises sa loob ng ating cabin para comfortable yung ride natin. Ngayon, tignan naman natin ang engine ng Xpander GLS Automatic. Yung engine ng Xpander GLS Automatic natin is 1.5 liter gas engine to, mga boss. Tapos 16 valve to, double overhead camshaft. So equipped din tayo ng Myvec technology. So ang ibig sabihin ng Myvec is yung Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So nakakatulong yun for fuel efficiency at less emission din yun, mga boss. Tingnan naman ngayon natin yung wheels or yung gulong ng Xpander. So dito sa gulong natin is naka 17-inch two-tone alloy wheels to. So malaki na rin siya talaga. And yung sa mga brake natin is yung front natin naka disc brake, samantalang sa likod natin is yung naka drum brake. So isa rin to, mga boss, kung bakit sobrang smooth gamitin ni Xpander GLS. Actually lahat naman ng Xpander. Kasi yung kanyang suspension ay naka MacPherson strut, coil spring with stabilizer bar. So kaya talagang kino-consider across sa mga MPV na sasakyan ng Xpander dahil sa kanya ring suspension. Dahil 17-inch na rin yung gulong natin, mataas din yung ground clearance natin. Isa rin yun sa binibili kasi nasa 225mm yung ground clearance ng Xpander GLS natin. Actually, pati Xpander GLX natin. Punta naman tayo sa likod. Ngayon naman, dito tayo sa rear natin. Okay. Una, yung antenna natin, naka-fin antenna tayo. So, pandagdag yan, mga boss, ng signal sa ating radio system sa loob. Tapos, ang Xpander natin, meron din siyang spoiler. Meron din siya additional brake light dito. May defogger din tayo at yung kanyang mga rear lights is LED na yan. Tapos, Xpander GLS, ito yung top of the line natin sa Xpander. So, meron din niyang reverse camera. Okay. Tapos, meron din niyang garnish dito at syempre, meron din tayong reflector sa gilid. Tingnan naman natin yung trunk. Ito. Ayan. So, yung trunk natin dito, meron tayong extra storage dito. Bagay ng sapatos, kahit ibang yung mga groceries. And ito yung spare tools natin. Ayan. So, may mga nagtatanong na full flat ba ang Xpander natin? So, full flat to, merong pulley dito. Yan, baba nyo lang. Tsaka dito rin sa kabila. So, makikita nyo, sobrang luwag ng capacity natin, ng cargo capacity natin sa Xpander. So, kaya siguro ng mga 4 na balikbayan box. Hindi naman yung jumbo size. Okay. So, yan, pwede nyo lagay if ever na meron din kayo mga electronics na bibili nyo, mga flat screen TV, pwede nyo gamitin to.
Okay? Pumunta naman tayo ngayon sa second row ng expander natin. Tara. So, dito sa second row natin, yung door trims niya, may touch of leather yan, mga boss. Ayan. Tapos, meron din tayo window control dito, tsaka may lock din tayo dito. And cup holder. Pagpasok natin naman sa expander natin, is makikita nyo yung entry natin, entry point natin. Sobrang dali lang pumasok. Okay? Tapos, legroom. Meron tayong legroom. Guys, yung height ko, 5'8". So, meron din tayong headroom dito, headspace. Ayan, medyo mataas pa talaga. At na-adjust din to. Para if ever na matangkad yung uupo sa likod, komportable pa rin. Ayan. Tapos, sa second row natin, kapag nalobat tayo, meron tayong charging port dito. Alright. And syempre naman, ang pinakagusto natin is yung meron tayong aircon din sa likod para hindi tayo nakadepende dun sa unahan. So, meron tayong easy access ng aircon dito. Dito na-adjust siya. Okay? Expander GLS and Expander GLX is meron siyang armrest dito. May hahatakin lang kayo dito. May plastic kasi. So, may hahatakin kayo, may armrest naman dito. So, yun lang naman sa ano natin, sa second row natin. Punta tayo sa third row. Tignan natin kung gaano ka luwag. Okay? At kung gaano kadali lang i-access. Pasok tayo sa third row. Para ma-access natin yung third row, may lever naman dito. Ganyan nyo lang siya. Okay, tara. Tapos, ayan. Nasa third row na tayo. Pag binaba natin to. So guys, ulit, ang height ko 5'8". Pero tingnan nyo, meron pa rin tayong legroom dito. Pero usually naman kasi, yung mga pinapasakay sa third row, mga bata, or mga hindi pinalad sa katangkaran. Hindi, na joke lang. Pero yun talaga mga boss. Tapos, meron din tayo rito charging port. Ayan. And meron din tayong cup holder. Hindi rin tayo very comfortable yung third row natin kasi na-adjust yung sandalan natin. Meron din tayong ihilahin dito para ma-adjust siya. Ayan. So, hindi tayo naka-slouch buong ride. Yung mga nasa third row, comfortable pa rin yung ride nila. Okay. Ngayon naman, pumunta tayo sa driver side. Sa driver side natin, ang Expander GLS is naka-keyless operating system at saka keyless entry. Pag nasa iyo yung susi, within 70mm, nasa pocket mo lang siya, pipindutin nyo lang to para magbukas. Kahit nakalock yun, mga boss, automatically magbubukas siya. Kaya tara, dito tayo. Sa ating door trims, makikita nyo, may leather finish yan. Okay, meron din tayong silver accent dito at naka-power windows na rin tayo. Bawat doors pala ng ating Expander GLS is meron siyang mga window control. Tsaka meron din siya yung ito para i-lock yung ating unit. Bawat pintuan. Tapos meron din tayo rito mga additional cup holder. Sa Expander natin, Expander GLS tsaka GLX, ang kanyang seat material is naka-black fabric. High quality black fabric to mga boss. Yan, with diamond pattern. Yung Expander Cross natin, kung tatanungin niyo, yun yung naka-leather seat. Okay, ngayon tara dito tayo. Sa upuan natin, na-adjust din to. Yan. So kung ano yung preference nyo, na-adjust siya. Ayan. Tapos, masyado ba kumano? Kita ba lahat? Pag tinuro ko ba't ano mo ilapit mo. Ngayon, dito tayo sa side mirror natin. Ito yung control ng ating side mirror. So, pwede nyo pindutin dyan kung ano yung preference nyo. Ito, makikita nyo mga boss, ito yung ating ASTC. Ito yung Active Stability Control. For safety purposes to. For example, sa hindi ay inaasahang pangyayari, okay, nagkaroon ng nadulas yung unit natin or madulas. Okay? So, nagdi-distribute siya ng brake doon sa mga gulong na kailangan ng brake force para makontrol niya yung para maging balance or makontrol niya yung sasakyan natin. Syempre sa ating brake system naman is meron tong ABS tsaka EBD. Okay? Ngayon, dito tayo sa steering wheel.
So ang expander GLS natin, naka-tilt and telescopic na siya. Na-adjust to, may lever dito. Yan, check nyo, may lever lang siya dito. I-down nyo lang siya, tapos pwede siyang i-tilt and telescopic. So kung ano yung preference nyo. Yan. Ngayon punta tayo dito sa steering wheel. Close up mo lang pat sa steering wheel pag tinututok ko. Sa steering wheel, nandito tayo. Una, itong ating control para sa ating SDA. So, dito nyo pa pwedeng, kahit hindi nyo na pindutin dito, may control panel naman din tayo dito sa ating SDA. Meron din tayong voice recognition. Kung nakakonect naman yung phone nyo, Bluetooth man yan, or Apple Play, is pwede kayo mag-answer call and drop call. Okay? Okay, etong expander GLS natin, sa kanyang steering wheel is naka 3-spoke leather wrap siya. Ayan. So, si expander GLX yun, yung naka 3-spoke, naka hard plastic siya. Okay? And steering wheel pa rin natin, meron din tayong cruise control. So, ano ba si cruise control? Etong si cruise control is nakakatulong siya para malesen yung food fatigue natin. Okay? Para ma-activate si cruise control, kailangan naka 40 km yung takbo natin, tapos isi-set lang natin, pipindutin natin to. O pwede kayo mag-set dyan kung anong speed yung gusto ninyo. Okay? At para naman i-cancel si cruise control, kailangan mo lang pindutin yung brake, tapos pindutin nyo lang yung cancel niya. Okay. Ating naman sa ating meter cluster, okay, naka-combination to of analog and digital. So, ito yung analog natin. Tapos, meron tayong maliit na screen dito for digital. Ayan. Okay, tapos, may napindot ako? Tuloy-tuloy lang. Tapos, dito naman tayo sa ating SDA. Meron tong Apple CarPlay, tsaka Android. Meron tong Apple CarPlay and Android. User-friendly lang naman to para lang kayo nag-iPad. And then, dito tayo sa controls natin. Naka-push start button na tayo. Ayan. Tapos, ito yung control natin sa ating exhaust, max cool. Kapag sobrang init ng sasakyan, nakatingga sa parking, pindutin nyo lang itong max cool para ibugan niya lahat. Ayan. Tapos, yung AC natin, air condition. Ito yung exhaust natin, defogger natin. Ito. Okay. Tapos, ito yung nakakontrol din natin yung kung gaano kalakas yung fan natin. So, meron tayong dual zone. Dito naman siya. And dito, meron tayong charging port and yung cigarette natin dito. Okay. Tapos, mapunta tayo dito sa kanyang naka 4-speed automatic transmission tayo. Ayan. So, meron tayong reverse, neutral drive, 2, tsaka L. Itong L, ito yung lower gear natin. So, kapag kailangan natin ng dagdag, for example, uphill siya. So, kailangan ng dagdag power. Pindutin nyo, dito nyo ilagay sa lower gear natin. And meron din tayo dito sa gilid ng ating cambio na overdrive button. So, itong sa overdrive button natin, for example, patag yung usually ginagamit ito sa mga highway, ganun. So, kaya nyo naman overtaken, pindutin nyo lang to para extra power din siya. So, dahil expander GLS to, mga boss, is meron electronic parking brake na to with brake auto hold. As meron din tayong ditong additional cup holder, 2 cup holder, and eto. Pwede tayong mag-store ng mga tubig natin at may tissue holder din tayo. Pagdating naman sa ating sa dashboard natin, okay, flat siya. Ayan, ito yung makikita yung may silver accent with brown leather finish. Dito rin may armrest tayo mga boss dito. Ayan, leather din to. Kaya very comfortable nga. Cabin natin, ito, cabin light natin. Okay, side mirror natin. And yun lang naman sa natin sa driver side. Nakalimutan ba ako? Okay. Tignan naman natin kung ano ba yung promo ngayong buwan, magkano ba yung down payment, magkano ba yung SRP itong expander GLS. So yun na, nakita nyo na kung anong meron ang expander GLS automatic transmission natin. Ngayon, ang kanyang SRP is sa 1,216,000 at ang kanyang down payment naman ngayong buwan, mga boss, good news dahil naka-zero down payment ang expander GLS automatic transmission natin. Ang kanyang monthly amortization naman is nasa 25,173 pesos lang. Okay?
At kung sakali, sa akin kayo kukuha ng Expander GLS or sa akin kayo mag-a-apply, ito ang mga freebies na aking i-offer. Nasa screen. Okay, may kita nyo dyan sa screen lahat ng freebies kung sakali sa akin kayo kukuha ng Expander GLS. At kung nagustuhan mo naman itong video na to at naging malaking tulong sa'yo, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, hit the notification bell and like the video para updated ka sa mga bagong video na aking i-upload. So mga boss, yun lang naman. Always remember, don't drink and drive, just ride and drive. Peace.